Yun, what's up mga idol? Ayun, may gagawin tayo. So, pinaalala mo bito. Sandol with care. So, ang problema nito ay LCD. So, magpapalit po tayo ng Samsung E15 5G. Original LCD po ang ipapalit natin. So, ayan. So, ulit po ang ipapalit natin mga idol. Original replacement. So, tingnan natin kung gaano kalinaw. So, possible basag to or blackout. So, ayan, tingnan natin. Samsung Galaxy E15 5G. ECO not turning on but vibrate when plugged to charge, ghost touch and slightly bent frame. So, ang ipapalit natin mga idol, dahil bend na daw ang frame, so with frame na po ang in-order ko. So, please fix my phone. So, ayan. Check natin. So, wala siyang basag mga idol. Ang sabi niya, bend, medyo bend nga, oh. Baluktot siya. So, kapag baluktot mga idol, possible na na-damage ang LCD nito kasi tuwid ang LCD, pag bumaluktot yan, matik, kahit wala ka makitang basag, magba-blackout siya. So, tingnan lang natin. Ayun, kitang-kita naman siya, oh. So, baluktot siya. So, magba-vibrate lang to. Wala kayong makikitang display dahil AMOLED LCD ito. Ayun, nagba-vibrate nga siya pag i-charge. Dahil AMOLED LCD ito, kapag nag-blackout or nasira, hindi na po makikita ang display or hindi na magkakailaw. Nag-order ako ng LCD, kararating lang nito. So, original LCD with frame. Ayan, tingnan muna natin, buksan muna natin. Sakto, marami akong in-order na LCD. Halagang 12K ito mga idol. Ayan, 3 box. So, dahil ang dami natin nabintang LCD mga nakarang araw. So, puno ito. Ayan, bigat. So, if 3 days tayo nag-order ng mga parts. So, tingnan natin saan kaya rito nalagay. With frame na yon. Ayan, punong-puno siya. Ito. Ito na yan kasi naka-frame siya mga idol. Nakalagay yan sa box. Wala mo ibang LCD with frame na in-order. Ito lang. So, tingnan natin. Ito, mas mabigat yung isa. Marami. Kung maraming kung gagana ba ito. Ayan, A15 with frame. So, ito yung ipapalit natin. Ayan, check nga natin. Dahil bend ang frame mga idol, magiging bend din kapag walang frame ang ilagay natin. So, straight kasi yung LCD, baka magkaroon ng basag pag nagkataon. At ayan, full ito mga idol. Kitang-kita natin na maliit yung gilid niya, oh. Original replacement na po ito. Ayan, OLED. So, meron din class E nito. Kaso lang, pangit ang class E mga idol. Mas okay kung mag-order kayo, OLED na, yung malinaw. Iba kasi ang display ng OLED sa class E. So, ayan, buksan na natin. So, initan natin yung likod mga idol. So, nakita naman natin na nagpa-vibrate lang. So, panoorin nyo kung paano ito palitan ng LCD. Pwede ito DIY. So, kung wala ka namang experience sa paggawa, mas okay, ipagawa nyo, ipa-install nyo sa malapit na paggawaan. Or pwede nyo mag-PM sa ating page para madali natin masolusyonan. Di naman ganun kamahal ang install nito with frame mga idol. So, sabagay, ang nito mga idol, hindi lalagpas sa 1,000. Pinakamababa yan, 500 pag mga ganito buo ilalagay. With, na yun mga idol, kung hindi sa amin ang LCD, install lang. So, kasi lipat to lahat mga idol, kasama yung mga laman loob. So, hindi rin basta-basta. So, iniingatan din natin kasi ililipat natin lahat ng parts. Mamaya magkaroon ng mga ibang problema, ay patay tayo dyan. So, kapag nilipat po kasi lahat ng parts mga idol, yun talaga yung binabayaran mo dyan, yung labor. Ayan. So, initan natin. Ilang seconds lang, angatan natin yan. Gamit tayo ng pantastas. So, ayan, dito tayo sa medyo angat na. So, takip to mga idol. Sukitin natin. Plastic lang naman to yung nito. Ayan, so naangat na natin. So, dire-diretso na to. Ayan, tastasin lang natin. So, maliit lang ang dikit nito, gilid lang. Ayan, oh. Buong buo siya pagkatanggal natin, oh. So, plastic lang siya. So, ingatan nyo rin mag-init ng malakas kasi pwedeng, yan, mangulubot. So, di mo na ma-fix ng maayos. Angat-angat na. So, kung mga idol, kung halimbawa, mag-DIY ka man ito, piliin nyo yung with frame. Huwag yung LCD lang. Kasi hindi nyo na kailangan idikit. So, kapag idikit nyo kasi yan, at nasobra ng dikit, lalo na DIY, walang experience sa pagkabit, magulat ka na lang, biglang mag-blackout. Nawawala-wala ang ilaw. So, yun na yung, yung mali, yung pagdikit. So, mas lalong mapalaki ang gastos.
So, tanggalin natin yung screw. So, ang ipapalit natin mga idol, OLED ha. Tingnan natin. So, di ko nahingi yung password para ma-check sana natin kung... yung fingerprint pala, nasa gilid lang naman. So, gagana din yan. Wala sa LCD ang fingerprint mga idol. Kagaya ng ibang Samsung na nasa baba ang fingerprint. Nasa LCD. Ito kasi nasa gilid pala, yun o. Ito yung fingerprint niya. So, yan. Taas baba to ang pagtanggal. So, medyo bumaluktot talaga siya. Halata o. Kung napapansin niya siya, bingkong na siya. So, yun naman ang mga lalo kung nadaga na, naipit. Or na ihampas kasi babaluktot talaga yan. So, made-deform yung frame. Kaya ang LCD nababasag, nagba-blackout. Matibay kasi ang LCD ng Samsung, hindi basta-basta masira. Hindi basta-basta mabasag ba. Pero nagba-blackout siya. Yun yung mga sakit niya. Tanggalin natin to. SIM tray. Yan, may SIM card pa. So, i-remove natin itong center casing. Malambot lang siya. So, remove natin muna to. Kasi iwasan yung mga kasi baka mamaya bigla yan maputol. Ayun, delikado. Yan. So, naangat na natin. So, nakita natin, nagkakabit yung flex, LCD, battery. So, wala naman siyang basag pero blackout. Subukan natin i-disalign ang battery. At i-charge natin, baka mag-ilaw siya. Maghimala. Ayun, wala talaga. So, black screen siya. So, testing natin yung LCD mga idol bago natin i-install. So, remove muna natin yung battery connection. So, yun po yung madalas mga idol. Isang mali sa mga nagdi-DIY. Una nyo tanggalin ang battery connection bago ang lahat. Bago nyo i-testing. So, yan, tanggalin natin yung mga flex. So, kung mahaba ang kuko mo, pwede na kuko na gamitin mo. Para safe ang mga katabing kapasitor. Kasi minsan, masungkit yan kung gamitan nyo ng matulis. Ayan, salpak natin, battery. Yun lang, yung on-off nito nandito. Salpak muna natin to. So, ito yung flex connection. Yan. So, i-open natin. Tingnan natin kung mag-open, mag-display. Ayun, mag-display mga idol. Tanggalin na natin to. Sa full. So, nasa LCD lang tama. Blackout siya. So, pag i-on mo siya, nagbabibrate. Or pag i-charge mo siya, nagbabibrate. Ang dami nating PM ngayon mga idol, oh. Tingnan natin kung mag-touch bago natin i-install. So, test nyo muna bago nyo ilipat lahat. Para hindi masayang ang pagod mo. So, ito mga idol, nababakbak din ang nito, pintura nito. Buti hindi natin nabakbak. Hindi siya prone sa mainit, lalo na yung mga naglalamove, nag-grab. Yung mga cellphone nila, pag pinapagawa nila yung mga LCD, nababakbak na yung mga likod. So, prone sa mainit na panahon. Tapos, pintura, umaangat siya. So, mangyari dyan, mabakbak kapag tinanggal. So, iwasan nyo rin mabagsak mga idol, lalo na kung mga AMOLED LCD. Kasi hindi natin masasabi kung bibigay o hindi. Kasi once na tumama sa gilid dyan, pag nagkaroon ng bitak sa ilalim yan, matik blackout talaga yan dahil AMOLED siya. Di kagaya ng mga TFT, hindi siya AMOLED na kahit basag siya, magagamit mo pa siya. Yung mga ganito naman, pag nag-blackout, blackout talaga, hindi mo na siya magamit. So, may sunod tayo dito ngayon, no? So, pinaiwan ko to. Grabe, bugbog sarado na. Walang ilaw mga idol. Abangan nyo ang video nito. So, baka i-vlog ko rin ito. So, ganito na, oh. Tanggal na yung bakal ng LCD. So, bagong LCD daw ito. So, after 1 week, nag-blackout. So, binalik niya sa paggawaan. So, ginawa doon, hindi naayos. So, may display siya, pero walang ilaw. Subukan ko lang yan. Ayun, bakit nag-blackout? So, i-charge muna natin. So, isalpak natin itong connection. Namatay siya, baka lubat. Pero kanina, nung sinalpak ko siya, nagpa-vibrate. So, ibig sabihin, nag-on na yun siya. Tingnan nga natin. Oh, wala naman. Kaya natanggal ang connection. Hindi, nagkakabit naman.
Tanggalin natin yung battery. Uy, nag-brown out. Patay, nag-brown out mga idol. Ayan, pumalik. Bluetooth mode. Inabutan ng brown out. Yun, wala yung display. Ayan pala, lubat siguro. Biglang nag-brown out. Tanggal ko lang yung patay yung computer natin. So, tingnan natin kung mag-display. Ay, meron naman. Bakit siya namatay? O, nagalaw siguro. So, tingnan natin kung mag-touch mga idol. Baka latest update na to at hindi mag-touch. Naku, sayang yung pagod natin. So, importante mat-test natin. Kasi may mga cellphone na Samsung kapag na-update siya. Latest version. O, namatay kasi ang wifi na. Antayin mo lang. Loading. O, na-off kasi ang wifi na. Nag-brown out eh. Antayin mo lang. Ayan. So, medyo nag-brown out. Biglang nag-brown out mga idol. Gulat ako. Buti buhay pa. So, ang tagal lang magbukas. Tingnan natin kung magtuloy at mag-touch. So, shout out sa inyong lahat. Dami nating followers mga idol. Road to 500k followers na tayo. Uy, Samsung nag-LG oh. Iniba yung ano, system. Naging LGU Plus na. Tingnan natin kung mag-touch. Ayun, sa full. So, makikita natin mga idol, pansinin nyo, full na full talaga siya. Ayun o, yung gilid niya, maliit lang yung espasyo. So, full yung screen. So, good job. Tanggalin natin yung battery. Ayun, naka-on pa siya. Tanggalin muna natin yung charger. Tapos, lock natin. Saka natin ayan, kasi may password to, hindi natin alam. So, magtatanong pa tayo, naka-live tayo. Ay, naka-full video tayo. So, sa full goods. So, hindi siya nag-open kapag hindi nakasalpak sa charging board. So, may mga ganitong unit talaga. Para nag-sleep mode siya. So, yan, goods mga idol. Ikabit na natin yan. Una, tanggalin natin lahat to. Laman loob. So, para hindi ka mahirapan, wag mo nang anuhin sila lahat. Isa-isahin. So, isama mo na yung motherboard. Pag nag-angat ka, yung mga antena, ayan o, kagaya dito, angat natin. So, kahit kukulang ang gamitin natin dito, pwede. Ayan. Yan. Tapos, charging board. Para hindi ka na mag-isa-isa pa mag-ano. Yan o. Tanggalin natin to kasi nakadikit ang LCD sa charging board, yung flex niya. Yan, idiretso mo na ganyan o. Huwag na pa isa-isa. So, sunod natin itanggalin dito yung vibrator. Yan. So, connection ng mga mouthpiece, speaker. So, nakadikit pala dun sa ano. Frame ng ito. So, nakadikit na. So, next step. Ito, earpiece. So, ingatan nyo mag-angat yan mga idol. Kasi pwedeng magkaroon ng crack ang ano yan, tunog niyan. Tinatawagan pag naano siya. So, ito, volume next. Pag nahati sa gitna yan, or hindi na ano pag ano ba. Maayos pagtanggal. Tanggalin natin. So, ingatan nyo to dahil volume ito. Pag naputol itong Flexmatic, di na yan mapagana. So, ayan. Ganun lang kasimple. Pahuli natin yung battery. So, maglagay muna tayo ng ano. Maglagay tayo ng thinner para lumambot yung dikit. So, ayan. Nilagay ko to sa spray mga idol. Tanggal yung ano, acidic kasi itong ano, liquid, malakas makatunaw. So, i-ganon natin. Ayan o, pumasok na yung thinner sa ilalim o. Pababa, ayan o, lalabas na siya o. So, ibig sabihin yung dikit niya, nalambot na yan maya maya. So, ayan, i-ganon natin. So, itigilid lang muna natin yan. So, install na natin. Habang inantay natin na lumambot ang battery. So, tanggalin natin to. Yan. So, wala na tayong tatanggalin dito mga idol, oh. So, meron na rin siyang, ano, ito. Cooling, ano siya, sa CPU. So, yung isa, ilipat na lang natin. Tatanggal pala to. Yan.
So, meron na siya dito. So, ilipat natin muna itong earpiece speaker. So, ganito ang pagkano mga idol ha. Huwag mong baliktarin kasi hindi yan naabot dun sa pinaka-board. Yan. So, nakataas siya. So, yan. Dito yung kakapit oh. Kasi pag nabaliktad mo yan, hindi na yan gagana. Hindi na marinig ang kausap. Kala mo, dali lang no. Yan, salpak na natin yung motherboard. Tapos, yan. So, ganun lang siya, oh. Tapos, ito muna. Yan, yung vibrator. Tapos, tanggalin natin yan kasi dikit yan. So, yan, ganun lang kasimple, oh. So, dikit natin tong LCD. So, yan. Screw muna natin. So, ito, kailangan nakadikit siya. Kapasok sa ilalim para madali natin i-fix yung center casing. Yan. Salpak natin itong screw. Yan. So, yan, di na matatanggal ang board. So, next step mga idol, idikit natin ito. So, gamit tayo ng adhesive. So, kahit di nyo naman idikit yan, wala kayong adhesive mga idol. Salpak nyo lang diretso mamaya, okay na yan. Didikit din yan katagalan kasi mapipress yan doon sa casing niya pag ibalik natin. So, yan. So, dikit na siya, oh. Yan. So, ano yung next step? So, nalipat na natin mga idol. So, wala na. So, dito, wala ka na tayong kukunin. So, yung battery na lang. So, yan, after ilang seconds lang yan. Ilang 1 minute yun. Malambot na to. Angat natin gamit to. Yan, tanggal na. Yan, lumambot talaga siya. So, may pandikit pa siya. Tanggal agad. So, tingnan natin kung hindi mahulog. Hindi siya. Hindi mahulog. May dikit pa mga idol, oh. So, pwede pa yan. Hindi na natin lagyan ng dikit. Ayan, okay pa naman siya. So, saktong-sakto kasi sa gilid mga idol. Yung dikit niya, may dikit pa talaga yung ano. Kuhang-kuha yung dikit niya. So, kapag nagagalaw, pag nababagsak yan, hindi yan nagagalaw-galaw kasi hindi siya natatanggal. Original pa kasi yung dikit mga idol. Diyan na natin muna sa pawan. Salpak natin yung flex. So, yan. Ang ganda ng pagkakaano natin, oh. Kompleto, Ricardos. Salpak na natin yung battery. So, yan. Dito, tingnan natin to kung madumi. So, yung butas ng speaker, linisan natin. So, wala natin nilipat. Ganun lang, kasimple. Salpak na natin. Yun, pit na pit. Sapul na. So, balik natin lahat ng screw. Ayan, salpak natin itong fingerprint. Huwag niyong kalimutan yan kasi mawala ang fingerprint. So, dito, pwedeng T7000 ilagay natin. Pwede rin double-sided tape. So, lagay natin ng double-sided tape. Dikit ng dikit to kapag double-sided tape mga idol. So, mas okay kung double-sided tape para pag tinanggal natin, di tayo mahirapan mag-angat. Kasi pwedeng mangulubot kasi ang takip nito dahil plastic siya kapag iniinitan. Yan. So, ayan. So, saka natin ilagay. So, pit na pit ito. Sa ilalim kasi yung ano niya. Ayan. So, solve na. Salpak natin yung SIM card. SIM tray. Ayun. So, nawala na yung baluktot. Ayun o. Tuwid na. So, dahil andito yung baluktot mga idol eh. Ayun o. So, na-straight na natin. So, tingnan natin kung mag-on. Mag-display pa. Ayun, sa poll mga idol. Good job. Successful. Kaya ganun na kasimple. Sundan nyo lang mga tutorial natin para mag-success kayo. So, at mapadali yung gawa.
Sayang kasi, maganda kasi ang original LCD talaga mga idol. Yung mga OLED talaga, yun yung maganda. Malinaw. Smooth kapag ginagamit. So, meron siyang mga idol. Putulin natin to. Palawit. Kasi mamaya matuklap to. May warranty pala tayo sa LCD nito mga idol. 3 days to 1 week warranty tayo. Pag in case magloko, pwede natin palitan. Basta walang gas-gas at hindi mabasag or hindi matanggal ang plastic. So yan, nag-LG siya. Ayan, normal ang touch. Walang problema. Ayan, 1, 2, okay ang touch, walang problema. Yung touch. Sa pool, okay ang touch mga idol, walang problema. Yun, ready to pick up na. Maraming salamat sa nagtiwala nito. Sa mga gusto magpayos, pwede kayo magpalalamove. So lalamove ito mga idol, kanina lang to dumating, pinadala at in-order ko ngayong araw hapon. 2 PM na. So sakto, yun, kinabit natin. So makuha agad-agad basta may pisa tayo. So original LCD. Tingnan natin pala yung backlight, taasan natin, babaan. Yun, okay. So yan, ang linaw mga idol, oh. Walang pagbabago. Sobrang lambot pa rin ang screen niya. Hindi na natin pakialaman ang password mga idol kasi baka mamaya biglang mag-lock to. Ayan, oh. Isang beses lang. So solve na. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe. So ayan. Solve.